Hindi kami nagsisilbi ng basura dito. Dalhin mo ang sarili mong walang pera sa ibang lugar. Galit na tiningnan ni Ricardo Torres ang floor manager ng Harborside, isang magarang bar sa financial district ng Boston. Ang lalaking nasa harap niya. Ang customer ay may suot na silang bota at gutay na coat at agad siyang hinusgahan ni Ricardo. Hindi yakma ang lalaki sa karaniwang crowd ng mga banker at abogado na gumagastos ng daan para sa mamahaling inumin. Pero hindi umalis ang lalaki. Kalma siyang humiling ng isang baso ng tubig at plato ng fres, ang pinakamurang item sa menu. Mula sa kabilang bahagi ng bar, pinanood ni Ines Castillo ang buong pangyayari. Siya ay isang waitress, pagod na pagod sa lemang sunod. Sunod na double shift. Ilang beses na niyang nasaksihan si Ricardo na iinitan ang mga customer na hindi tugma sa high class na imahe ng bar. Pero may kakaiba sa pagod at tahimik na mata ng lalaki na tumama sa damdamin ni Ines. Parang nakita niya ang sarili sa salamin pagkatapos ng mahabang araw. Kaya't siya na mismo ang lumapit at kumuha ng order ng lalaki. Ang ginawa niya, pagkatapos bilang tugon sa simpleng hiling nito, ay ikinagulat ng lalaki. Hindi siya makapagsalita. Ang hindi nila alam ay ang munting sandaling iyon ay magbubukas ng isang mas malaking problema, isang bagay na palihim na sumisipsip ng lakas nilang lahat. Sa ikanapalapag ng isang mataas na gusali, isang nakaupo si Francisco Peralta sa kanyang opisya. Sa likuran niya, kumikislap ang mga ilaw ng Boston sa gabi-hating gabi na lagpas siya ng Martes at matagal nang tahimik ang financial district. Kalaniwan nakauwi na sana si Francisco. Pero kaninang gabi, may dumating na email, isang bagay na nagpahinto sa kanya. Anonymous ang nagpadala. Ang subject line ay simple lang. Suriin ang tip roll. Pinuksan niyang muli ang email kahit nabasa na niya ito ng 3 beses. Maikli lang ito. Isang pangungusap at 3 attachment. Ninanakawan nila tayo. Ang unang attachment ay larawan ng shot schedule. May mga pangalan na binura at pinalitan ng sulat kamay. Si Els Castello, halimbawa ay tinanggal sa Friday night shift at inilipat sa Monday lunch. Na mas tahimik na oras, si Teresa Flores ay inalis sa Saturday dinner at inilagay sa isang kalmadong Martes ang umaga. Lahat ng ito ay binago ng may manager access. Ang ikalawang larawan ay screenshot ng mga bank deposit. Maliit ang halaga, pero kahina-hinala. Palaging mas mababa sa isang $30 noong October 30 isa asip si Dayer noong November 30 noong November, mga random na halaga na tila lang regular. Nabisehan ang ikatlong larawan ang nagpadiin sa pangan ni Francisco. Isang resibo mula sa Harborside, ang kanyang pangunahing lokasyon. Ang credit card kit ay out na $50, pero may ibang tinta sa irila. O total $. Agad niyang binuksan ang financial reports ng kumpanya at ikinumpara ito sa mga petsa sa email. Sa papel, maayos ang lahat, mas mataas ng 4 ang kita ng Harborside. Kaysa sa nakaraang quarter, may 4. 7 stars ang customer rating. Pero may ibang bagay na tumatak sa isip niya. Pinuksan niya ang order folder at tiningnan ang listahan ng mga umalis na empleyado kamakalan. Sa loob ng 6 na buwan, 15 empleyado ang nagbitiw mula sa lokasyong iyon. Tumaas ng 2 turnover rate. Pinalikan niya ang mga exit interview. Karamihan ay nagbigay ng malabong dahilan, personal na issue o problema sa sikil. Pero 3 sa kanila ang bahagyang nagbanggit ng iisul sa pamunuan bago sila natigil o tumangging magsalita pa. Umupo si Francisco at
Isip ang ama niya ang nagtatag ng original na Harborside. 30 taon na ang nakalipas. Dati itong isang maliit na tavern kung saan ang mga regular ay itinuturing na pamilya. Mula nang mamatay ang ama niya 2 taon na ang nakalipas. Siya na ang namahala sa pagpapalawak ng negosyo. Ngayon, may lokasyon na sila at Unti in Riyadh. Umasa siya sa mga batikang manager para sa araw na operasyon, abang siya ay nakatuon sa pagpapalaki ng negosyo. Masyado ba siyang lumayo? Nag-vibrate ang cellphone niya text mula sa business partner. Inilipat sa Biyernes ang board meeting. Kailangan namin ng projections mo, hindi niya pinansin yun. Maaaring maghintay ang mga numero. Pinuksan niya ang schedule at hinanap ang pangalan ng kasalukuyang floor manager Ricardo Torres. Mahigit 2 taon na si Ricardo sa kumpanya. Magaling sa interview at mukhang kumpiyansa. Personal siyang inaprubahan ni Francesco, maganda ang reviews. Tumataas ang sales. Umababa ang gastos sa labor. Pati reklamo ng customer ay nabawasan. Pero nagsisyalisa ng mga empleyado at ngayon may nagpadala ng ebidensya na may nangyayaring katiwalian. Pinuksan ni Francisco ang posestan at sinuri ang tip record sa nakaraang 8 linggo. Madaling i-track ang card tips kasama ito sa payroll. Pero ang cash tips ay dapat direktang ibinibigay sa staff pagkatapos ng shift. Walang paraan para i-record ng mga ito sa system, maliban na lang kung may kumukupit ng pera bago ito maibigay. Napatingin si Francisco sa nakasabit sa lumang opisina ng kanyang ama. Ang mga tao mo, ang negosyo mo, protektahan mo sila. Nakalimutan na niya iyon. Pinalago niya ang negosyo, pero pinabayaan ang mga taong bumubuhay rito. Mabibigo ang kanyang ama kung nakita niya ito. Sinara ni Francesco ang laptop at tiningnan ang litrato sa kanyang mesa. Kuha ang Harborside noong unang araw nito noong 2005. Nakatayo ang kanyang ama sa harap ng bar, suot ang lumang work jacket at may ngiting puno ng pagmamalaki. Nasa closet pa rin ni Francesco ang jacket mayon. Kinuha niya ang cellphone at binuksan ang notes app. Nagsulat siya ng 3 salita. Magtago, Hebes. Kailangan niyang makita ang tunay na nangyayari, hindi mula sa spreadsheets o ulat, kundi sa sarili niyang mga mata. Upo siya sa bar at magmamasid. Kailangan niyang makita kung paano tinatlato ang kanyang mga tao kapag wala ang boss. At kung may nagnanakaw sa kanyang mga empleyado sa pamana ng kanyang ama, titiyakin niyang mahihinto ito. Nagsimula ang gabi sa Harborside tulad ng karaniwan. Umabandang 6 ng gabi, nagsimulang dumagsa ang crowd galing sa trabaho. Mga banter na nakasuot ng mamahaling Peralta Brothers na suits. O mga abogado na may dalang makikinis na leather briefcases at mga batang professional na sabik sa happy hour, special sang pumuno sa bar. Pagsapit ng 7, puno na ang lahat ng mesa sa Harborside at may waiting list na sa bar counter. Sa gitna ng kaguluhan, mahinahong gumalaw si Ines Castillo sa paligid ng bar. Sanay na sanay ang kilos niya. Parang ilang ulit na niyang ginawa ito. Umihiling ng panibagong round table, 8. Handa ng order ng appetizers, ang table labi na 2. At ang grupo ng 4 sa may bintana ay naghihintay na ng kanilang main cars. Pinamahalaan ni Ines ang lahat ng ito nang hindi naliligaw ng ritmo. 6 na mesa, lawang bisita, at tuloy na order
na patungo sa kusina. Lahat ay nasa ayos. Mula sa likod ng bar, sumigaw si Ricardo Torres. Ines, hinahanap ka ng table 9. Pigilar. Sila. Sige, sagot niya. Kinuha ang mga menu at lumapit kina Mr. at Mrs. Thompson, isang mag-asawang palaging naroon tuwing Hes. Lagi nilang order ang salmonal at laging nagbibigay ng eksaktong purong tip. Yes, sir, and Mrs. Thompson, ikinagagalak ko kayong makita muli. Pati ni Ines. Hindi namin palalampasin ng Huwebes kasama ang paborito naming server. Nakangiting sagot ni Mrs. Thompson. Nag-pulder sila ng dati nilang pagkain, salmon, para sa dalawa. Pumalik si Ines sa assistant para input ang order. Nakatayo sa tabi ng terminal si Ricardo. Nakatawid ang mga braso at pinagmamasta ang buong bar. Maraming tao ngayon, sabi ni Ines habang copy ang order. Pwede pang dumami, sagot ni Ricardo. Yung tablianin, apos na kumain, pero nakaupo pa rin. Tiningnan ni Ines, isang matandang asawa na tahimik na nagsasalo sa dessert habang uusap. Enoy lang sila, sagot niya. Sayang ang mesa, sabat ni Ricardo. Kailangan ko na yang turnover. Lalapitan ko sila mamaya. Ngayon na, utos niya. Hindi ito bahay ang tunan. Pinanatiling kalmado ang mukha. Tumango si Ines. Siyempre, lumapit siya sa matandang asawa na may banayad ng ngiti at iniabot ang resido. Walang pagmamadali. Iniiwan ko lang ito dito, para kung kailan niyo gusto. Tumingala ang lalaki, mukhang nahihiya. Pasensya na. Kami ba ay nakakaabala? Hindi po. Huwag kayong alala. Mabilis na sagot ni Ines. Pero kinukuha na ng babae ang pitaka niya. Aalis na kami, mahina niyang sabi. Kahit anong pangungumbinsi ni Ines, tumayo na sila iwan ng cash sa mesa at umalis bago maubos ang dessert. Pumalik si Ines sa pos para isara ang order. Eksaktong 10 ang tip. Mas mababa kaysa dati nilang iniiwan. Isinilid niya ito kasama ng ibang cash sa kanyang apron. Pagsapit ng 11, umupa na ang dagsa ng tao. Kaunti na lang ang naiwan na umiinom ng kanilang huling baso. Sa backwakas, tinipon ni Ricardo ang natitirang staff, sina Ines, Teresa Flores, Marcelo Santos, at si Rosemary Reyes ang bartender. Magandang siya at anunsyo ni Ricardo habang inilalabas ang tip jar mula sa ilalim ng bar. Hati na tayo. Ganito na ang nakasanayan. Lahat ng crew ay maglalagay ng cash tips sa iisang garapon. Si Ricardo ang magbibilang nito. Gagamit ng sariling formula na walang ibang nakakaalam at maminigay ng sobre ng kanilang parte. Inilagay ni Ines ang daldolyag galing kina Samson. Kaya bolo, si Bolobindo. Yung apat sa bintana at ilang maliliit na nesa. May mental, tali siya, malakas ang gabi. Si Teresa ay nagdagdag ng $100 ay $5. Si Marcel $24. At si Rosemary, $120 mula sa bar. Pilang ni Ricardo ang pera habang nakatalikod para walang makasilip. Tahimik ang gabi, sabi niya kalaunan. At paritifit tuloy lang ang Napakunot ang loob ni Ines. Alam niyang hindi tama yon. Punong
Puno ang barong gabi, pero nanahimik siya. Ipinamigay ni Ricardo ang mga sobre. Pinuksan ni Ines ang kanya. Anin na titriltrilong dolyar. Wala siyang ipinakita. Walang gulat. Walang dalit. Pawang pagod na pagtanggap. Pinuksan ni Teresa ang kanya. Halatang naguguluhan. Parang kulang ito. Sa dami ng tao kanina. Hindi porket maraming tao, maraming tip. Mabilis na paliwanag ni Ricardo. Maraming kuripot na yon. Magaling kayong lahat. Pero ito lang mangkita natin. Nagkibit balikat si Marcelo at tinanggap ang sobre si Rosemary. Ni hindi na nga tiningnan ng laman. Pinagmasdan ni Ines si Teresa. Una nalito pagkatapos ay nag-alinlangan. Tapos kalaunan ay tahimik na sumang-ayon. Unti nang natututo si Teresa. Huwag kontrahin si Ricardo. Tanggapin kung ano man ang ibili niya. Nang nakalis na ang iba, naiwan si Ines sa locker room. Binuksan niyang muli ang sobre na $3 pa rin. Para sa 6 na oras ng walang humpay na trabaho. 2 mesang hinainal at manghusay na serbisyo, iyon lang ang natanggap niya. Kinuha niya mula sa likod ng kanyang estlang uniforme ang isang Manila envelope na may label na nakasulat ng maayos. Roberto College Fund. Sa loob nito ay may 47 piraso ng papel. Pangalumang napkin. Lulukot na resibo at mga punit na order slips. Bawat isa ay tala ng isang gabi. Tulad nito. Kumuha siya ng bagong resibo at isinulat. Kebes na yung repito, tinatayang tip at $8 mula sa aking mga mesa. Natanggap na ni $3 mula kay Ricardo. Tinupin niya ang papel at idinagdag sa tambak. Apart na punit Wolgari, tort kasinungalingan. Isinuksok muli ni Ines ang sobre sa likod ng kanyang ekstrang uniforme at isinara ang kanyang locker. Kinuha niya ang kanyang coat at lumabas sa likod na pinto ng restaurant. Matindi ang lamig ng gabi at ng kanyang lumang sedan na may sira ang heater ay umandal lang sa 3 subo. Hindi siya agad umalis, sa halip na natili siyang nakaupo sa dilim ng kanyang sasakyan. Nakatitig sa pintong bagong labasan lang niya. Pagkatapos ng ilang sandali, start niya ang makina at umuwi para sa kanyang anak. Piernes naga sa isang tahimik na bahay na malayo sa lungsod. Nakatayo si Francesco Peralta sa harap ng kanyang aparador. Nakatitig sa isang bagay na matagal na niyang hindi hinawakan. Sa likurang bahagi ng mga maayos na plansadong suot at makikinis na damit, nakasabit ang isang lumang Hartsworth jacket. Mahigit 2 taong gulang na ang coat, kupas na kayumanggi, may mansa ng tuyong pintura. Ito'y pagmamay, ari ng kanyang ama. Ang parehong jacket na suot nito habang binubuo ang orihinal na Harborside Tyrone mula sa simula. Ininatan ito ni Francesco mula nang pumanaw ang kanyang ama. Hindi niya makuhang itapon. Ngayon, kinuha niya ito sa hanger at sinuot. Halos hindi magkasya at tumigil sa gitna ang zipper. Pero sa salamin, ang nakatinging imahe ay hindi ang modernong negosyante, bumay. Ari ng restaurant chain na may opisina sa skyline. Nakamaong nakupas, lumang work boots at ang lugit na jacket, mukha siyang trabahador, isang taong galing sa construction o pagbuo ng bahay eksakto. Nagpa siya na si Francesco. Hindi niya harapin si Ricardo ng harapan kung may illegal na nangyayari.
Magbibigay lang ng panahon ang audit para itago ang ebidensya ni Amar ay hindi makakatulong. Kaya ni Ricardo silang paikutin. Kailangan niyang makita mismo. Malapitan. Walang falter. Nag-sirit ang telepono niya. Isa na namang mensahe mula sa kanyang business partner. Nasaan na ang quarterly projections? May board meeting sa loob ng 6 na oras. Mabilis siyang nag-teari ng sago. Sabihin mong tatawag ako sa Lulz. Ay kailangang asikasuhin. Pinindot niya ang send bago ba makasagot ang kabilang panig. Wala nang panahon para magpaliwanag. Kinugol ni Francesco ang natitirang Biyernes sa paghahanda. Inaral niya ang staff schedule ng Harborside. Tukas ang restaurant mula Martes hanggang Linggo at sarado tuwing Lunes. Si Ricardo ang naka-assign sa pinakamataong shifts. Huwebes hanggang Linggo. Ngayong gabi, Biyernes ang lurok ng operasyon. Mataas ang traffic, kumpleto ang team, maraming customer. Kung may katiwaliang nagaganap, lalabas ito ngayong gabi. Nagpunta siya sa isang bangko sa kabilang bahagi ng lungsod at withdraw ng $15 na cash. Iniwan niya ang lahat, credit cards, Rolex at wedding ring. Anumang makakapagbigay ng palatandaan kung sino siya ay naiwan sa bahay. Hindi siya papasok bilang may-ari. Pupunta siya bilang isang wala. 6 ng gabi nagbihis na si Francesco. Kupas na maong Timberland boots na may punit sa gilid at ang jacket ng kanyang ama. Isang huling tingin sa salamin. Hindi CEO ang nakita niya. Isa siyang pagod na manggagawa. Tahimik halos pansin. Gaya ng kanyang ama noon. Sumagi sa kanyang isipan ang sinabi ng ama. Makikita mo kung sino talaga ang mga tao kapag iniisip nilang wala kang halaga. Kinuha niya ang susi at umalis. Nag-port si Francesco 2 kanto mula sa Harborside upang iwasan ang nakalaang space para sa may-ari. Tumagos ang lamig ng mawabiebre sa kanyang jacket habang papalapit siya sa restaurant. Saglit siyang huminto sa may pintuan. Tumingin sa loob sa pamamagitan ng malalaking bintana. Laman ang kanyang paninginang pamilyar na tagpo tuwing Biyernes. Puno ang bawat mesa, nagmamadaling mga server, at tuloy ang pagbuhos ng inumin sa bar. Ito ang restaurant niya, ang team niya, ang pamanila at baka isa sa loob ang nagta-chair sa lahat ng pinaghirapan ng kanyang ama. Huminga siya ng malalim at pumasok. Magandang gabi. Kayo lang po ba? Pati ni Maria Gonzalez ang host na mayonal ng ngiti. Napansin niya ang itsura ni Francisco pero nanatiling magalang. Oh, Maggie. Isa lang ako. Tumingin si Maria sa paligid. Tumiretso sa counter imbes na sa magagandang mesa sa tabi ng bintana. May bakante po sa bar. Ayos lang po ba? Ayos lang. Binala siya ni Maria sa gitna ng masiglang dining area. Nakayuko lang si Francisco, nagpapanggap na ordinaryong customer. Habang naglalakad, nadaanan niya si Ricardo Torres. May hawak na clipboard. Abalang sinusuri ang paligid, saglit siyang tinapunan ng tingin ni Ricardo. Pero hindi siya pinansin. Isa lamang siyang customer. Eksakto kung ano ang gusto niya. Umupo siya sa bar. Lumapit si Rosemary Reyes ang bartender. Anong gusto niyong inumin? Hihintayin ko na lang po ang waitress. Salamat. Tumango si Rosemary at lumingon sa susunod na bisita. Muling iniikot ni Francesco ang paningin sa paligid at doon niya siya nakita.
Si Enes Castillo, may bitbit na tray ng inumin sa isang mesa. Pumikilos ng may katahimikan at kahusayan, maingat, kalmado, at magiliw sa bawat bisita. Siya ang magiging pagsubok. Ganon din si Ricardo, na yung gabi, makikita niya kung sino talaga ang mga taong ito. Natapos ni Enes sa table at tumingin sa bar. May bagong customer. Lumang jacket, work boots, pagod na mata. Mukha siyang manggagawang galing sa pabrika. Lumapit si Enes na may dalang ngiti. Magandang gabi. Bati niya. Malambot ang boses. Anong maipaglilingkod ko sa inyo? Tumingin ang lalaki, pataas. Saglit na nagkatitigan sila, tapos bumaling siya sa menu. Halatang ka ba? Ah, anong pinakamura niyo? Hindi nagulat. Si Ines, anatiling banayad, ang tono. May appetizers. Pukani simula, $7. Paborito po ang fries, o kaya mozzarella sticks. Nag-isip siya. Tubig na lang muna. Pumikit si Francesco, at bahagyang tumingin sa kanyang telepono. Kunwari, may tinitingnan siguro'y balas sa bangko. Kumislap ang hiya sa kanyang mukha. At fresh na rin, pahabol niyang sabi. Mahina ang boses. Yung maliit lang, yun lang. Sandaling natahimik ang dalawa. Hindi agad sinulat ni Ines ang order. Tiningnan lang niya siya, hindi may ahawa, kundi may pag-unawa. Kilala niya ang ekspresyong iyon. Nasot na rin niya ito noon sa mga pinakamahirap na panahon matapos niyang iwan ang kanyang dating asawa noong mas mahalaga ang mabuhay kaysa sa payde. Ahirap ba ang araw mo? Tanong niya. Mababa ang boses at taos puso. Nagulat ang lalaki at sa hindi inaasahang paraan, lumabas ang katotohanan. Oh, mahirap na linggo. Sa totoo lang. Tumango si Ines. Dahan, dahan. Parang tunay na nauunawan siya. Ibinaba niya ang ballpen at bahagyang sumandal sa bar, hindi para madaliin siya kundi para ipakitang may oras ako para rito. Pwede ba akong maging tapat sa'yo? Tanong niya. Tumingala ang lalaki alanganin. Sige, may sobrang burgers sa kusina ngayon. Sabi niya, bagong luto yung lalaki, sa grill. Magayin siya, pero hindi pa sanay sa sukat. Nakaluto siya ng 4 na sobra. Ngumiti siya, totoong ngiti. Galit, nagalit ang manager ko sa food waste. Isa yan sa kakaunting bagay na pareho naming pinaniniwalan. Tahimik siyang pinanood ng lalaki. Maingat. Hindi siya mapag-alinlangan, pero ayaw lang niyang umasa. Yung isa sa mga burgers, ayon, matatapon sa basurahan sa loob ng 1 minuto. Dagdag niya, maliban na lang kung may kumain. Nag-alinlangan ng lalaki. Hindi ko kaya. Wala akong pera, para din. Walang bayad. Tutol niya. Panayad, pero matatag. Naluto na. Bayad na. Either mapupunta, o sa basura. Tumahimik sila. Sandali. Yimuko si Ines ng bahal. Pinaba ang boses na parang may lihin siyang ibinubunyag at tayong dalawa lang ang nakakaalam nito. Mukha kang taong masipag at kung gaanon deserve mo higit pa sa fries. Pubukasan ang bibig ng lalaki. Pero walang lumabas. Nanikit ang kanyang lalamunan. Nagkislapan ng luha sa kanyang mga mata, pero magbilis siyang kumurap. Pinipigilang tumulo. Kung ito'y nasa pelikula, close up ang kanyang mukha ng 5 segundo.
sapat para makita ang emosyon. Nakabukang bibig, mamasa, masang mata, at hiningang nahahabol. Nag-antay si Ines. Tahimik, kalma, walang pressure. Sa huli, nakapagsalita siya, halos bulong na lang. Bakit mo ginagawa to? Malumanay, pero buo ang sagot ni Ines dahil lahat ng pumapasok sa pinto ng lugar na ito ay karapat. Dapat klatuhin na may halaga. Kinuha niya ulit ang button. Tumaan ang sandali na walang awkwardness. Suanis na may malambing na ngiti. Pwede ko na bang ihatid sa'yo yung burger? Masarap yun. May house-made sauce, dead cat bacon, at pinched cheddar. May kasamang sweet potato fries. Hindi pa rin siya makapagsalita. Tumango na lang siya, bahagyang bant. Lalong lumalim ang ngiti ni Ines. Ayos, kukuhanin ko na ha. At kung may reklamo si manager, sabihin mo si Ines ang nagsabi na, kitchen was Jen, ako na ang bahala. Sinulat niya ang order sa pad. Pinunit ang tiket. At tumalikod, papuntang kusina. Sandali, tawag ng lalaki. Lumingon siya. Anong pangalan mo? Anong niya? Hindi ko nakuha kanina. Benes. Sagot niya. Es Castillo. Salamat, Ines. Wika ng lalaki. May pagkaputol, putol ang tinig. Dahil sa emosyon. Seryoso? Salamat talaga. Walang anuman. Sagot ni Ines. May kabaitan sa tinig. Pabalik ako agad. Tumalikod siya muli at nawala sa likod ng pinto ng kusina sa gitna ng abalang kilos doon. Naiwan si Francisco, parang estatwa. Hindi siya makagalaw. Hindi niya maipaliwanag ang nangyari. Bahagyang nanginginig ang kamay niya habang inaabot ang tubig. Pero agad din niya itong ibinaba. Sa loob lamang ng 1 minuto, may isang estranghero na nagpakita ng higit pang malasakit kaysa sa naibigay sa kanya ng karamihan sa buong buhay niya. At ginawa ito ni Ines habang siya mismo'y tahimik na pinagsasamantalahan ng isa sa kanyang mga empleyado. Mula sa kabilang dulo ng restaurant, pinagmamasdan siya ni Ricardo Torres. Napansin na niya agad ang lalaking may kupas na jacket pagkapasok nito. Kilala ni Ricardo ang ganong uri, mga kuripot, maliit magtit, mga customer na gusto niyang upuan agad at paalisin agad. At ngayon sinasayang ni Ines ang oras sa kanya. Sobrang oras. Lumapit si Ricardo sa post station, kung saan tinatapos ni Ines ang order. Sumandal siya palapit, mababa, at matalim ang boses. Ano yon? Hindi tumingin si Ines. Aturi siyang tape. Sobrang burger. Kitchen waste. Mali ang bilang ng bagong line coke. Alam ko ang ginawa mo, singha ni Ricardo. 24 na Tleriang burger. Na yan, itatapon lang din naman. Hindi tayo charity. Hindi tayo namimigay ng libreng pagkain sa mga walang pambayad. Tumingin si Ines sa kanya. Ahimik, pero matatag. Food waste yun niya. Payag ang company policy na kapag para maiwasan ang aksayang pagkain. Wala akong pakialam sa policy. Pulong ni Ricardo. Halos pabulong. Pero puno ng inis. Alam mo ang patakaran. Walang nang walang approval ng manager. Nakatawid ang mga braso niya. Ibabawas ko yan sa tip mo.
$4. Pahagyang gumuhit ang sakit o pagod sa mukha ni Ines. Pero agad niya itong nilunok. Ayos lang, sagot niya. Yun lang. Tulak ni Ricardo. Oo. Matipid niyang tugon. Pinindot niya ang button para ipadala ang order. Pagkatapos ay bumalik sa floor. Excuse me, dagdag niya. Mamatatag. May mga bisita akong kailangan asikasuhin. At by the way, Siyam, o ako pinuputol na yung gabi. Di ba? Hindi 11. Ayokong aaksaya ng oras ang mga server sa mga taong hindi nagbibigay ng tip. Malamig na sagot ni Ricardo. Nanigas ang panga ni Ines, pero tumango siya ng mabilis, tapos lumakad palayo, papuntang kusina. Hindi na lumingon pa, sumigaw si Ricardo mula sa likod. Sapat lang para marinig ni Ines. Yang puso mong maawain, Kastilyan din ang magpapahamak sa'yo. Hindi huminto si Ines. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Tuwid ang mga balikat. Kalmado ang tindig. Pero sa bar, narinig ni Francisco ang lahat. Mula sa kinauupuan niya kita at rinig niya ang post-station. Sapat ang lakas ng boses ni Ricardo para umabot sa kanya. Ang emosyon na bumalot kay Francisco, ilang minuto lang ang nakalipas, ang pasasalamat at pagkaantig ay unting naging galit. Paninindigan ang babaeng ito na nagpakita sa kanya ng kabutihan ng walang hinihing kapalit ay hindi lang basta mabait. Pinayaan niya ang kanyang pagkain na walan ng $2 at 2 oras ang kanyang safety dahil pinili niyang tumulong sa isang estranghero. At si Ricardo pinarusahan siya harapan. Hindi siya atubili. Hindi siya nakipagtalo. Simple lang ang sagot. Fine. Kumuyo ang kamaon ni Francesco sa ibabaw ng bar. Kailangan niyang paalalahanan ang sarili. Kumalma. Itago ang emosyon. Magpaka. Invisible pero may nabago na sa loob niya. Hindi na lang ito tungkol sa nakaw na tip. Ito ay tungkol sa isang babaeng nagbibigay dangal. Kahit walang nakatingin, kahit may kapalit na pagkalugi, at isang lalaking empleyado niya mismo na dapat sanay nangangalaga sa kanyang team. Ngunit sa haliti na api at nagnanakaw sa kanila, naghahanap si Francisco ng ebidensya ng pagnanakaw. Ang natagpuan niya ay mas mahalaga. Nakilala niya kung sino talaga si Ines Castillo at kung sino na ang naging si Ricardo Torres. Pagkalipas ng 8 minuto, umalik si Ines dala ang kay. Maingat niyang inilapag ito sa harap ni Francisco. Nandoon, na harbasad, bordered de las, parang larawang pang-komersyal, makapal na bakon na tunaw na aged cheddar, signature house, sauce. Lahat, nakalagay sa ginintuang batch bon sweet potato fries. Hindi basta maayos na nakahanay. Sa gilid isang maliit na house, salad na may vinaigrette, at katabi nito isang maliit na ramiki ng chocolate mousse. Napakadilat si Francisco. Yung dessert, hindi kasama sa alam kong mahinang sabi ni Ines. Nakangiti. Pero, sabi mo, mahaba ang linggo mo, at maniwala ka nakakatulong ang tsokolate. Nilagayan pa niya ng lemon ng tubig ni Francisco nang hindi hinihingi. Anyoli. Sabihin mo lang kung may kailangan ka pa, Ines. Sabi niya may nahon. Pinigilan siya bago makalayo. Lumingon siya. Magiliw pa rin ang mata, pero may kaunting pag-ihinat. Narinig ko yung sinabi niya tungkol sa tips mo, sa oras mo, hindi mo kailangang gawin to.
Nagbago ang ekspresyon ni Ines. Lumambot ang titig at sinabi niya, "Kailangan ko." Ang sabi ng tatay ko, kung paano mo tratuhin ang tao kapag walang nakatingin, yan ang totoong ikaw. Sumulyat siya kay Ricardo, na nasa kabilang panig ng restaurant. Kahit may nakatingin, hindi nagbabago ang tama. Pagkatapos ay tiningnan niya si Francisco ulit. Direkta, malinaw. "Mahalaga ka." Sinabi niya ito na parang napakasimpleng katotohanan lang. Lahat ng umuupo sa bar na ito, mahalaga. Huwag mong hayaang may magsabi sa'yo ng kabaliktaran ha. Bago pa siya makasagot, tumalikod na si Ines at pumunta sa ibang mesa. Tinitigan ni Francesco ang pagkaing nasa harap niya. Masikip ang dibdib niya. Hirap lunukin. Kinuha niya ang tinidor gamit ang bahagyang nanginginig na kamay at kumain. Walang kapantay ang burger, pero hindi yon ang dahilan kung bakit masakit ang dibdib niya. Sa loob ng 2 oras, pinanood niya si Ines magtrabaho. Kumain siya ng mabagal. Sinadya niyang patagalin para mapagmasdan siya. 7:00 ng gabi, pumasok ang isang matandang asawa. Pauupo na sana sila malapit sa car, pero maagap na lumapit si Ines. "Maria," sabi niya, "kakabakante lang ng tabon, walo sigurado akong magugustuhan nila ang view." At pulag, nakuha ng asawa ang pinakamagandang mesa. Art na tikis. Isang lalaking nakamamahaling suot ang kumaway kay Ines, parang utusan. Hindi siya react. Lumapit siya ng may parehong ngiting ibinigay niya kay Francesco. "May maipagdilingkod pa po ba ako sa inyo, sir?" tanong niya. "Magdalang." Apartap ito ay tinupad ni Ricardo ang bata. Pinaaga ang cat sa shas ni Ines. Nag-klakol siya pero hindi agad umalis. Sa halip, nilapitan niya ang bawat mesang hinawakan at maingat na transfer kay Teresa. May allergy sa gatas ang table 6 anniversary, ang table 12. Pwedeng alukin ng dessert. Gusto ng table 8 ng maraming lemon sa tubig. Ganun siya kamaalalahanin. Maayos. Walang iimbot. 15. Apos na ang chef. Nagtungo ang staff sa likod ng opisina para sa tipuling. Tumayo si Francisco. Iniwan ang $2 sa 3 natitirang dolyar niya at dahang lumapit sa labasan. Pero hindi pa siya umalis. Pumwesto siya malapit sa hallway, sapat, para masilip ang maliit na bintana ng opisya. Binanood niya ang nakagawi ang ritual. Nag-turn ng tiksang lahat. Nagtalikod si Ricardo habang nagbibilang. Namigay siya ng sobre. Pinuksan ni Ines ang kanyang 63. Walang reaksyon sa mukha niya. Parehong pagod. Ahimik na pagtanggap. Lumapit siya sa kanyang locker. Sa siwang ng pinto, nakita ni Francesco ang pamilyar na envelope. Sumulat siya sa isang maliit na papel, tinuti, at isinuksok sa loob. Tapos itinago, muli, sa likod ng kanyang uniforme. Lumabas si Francisco sa malamig na gabi. Naglakad ng 2 kanto, pabalik sa kanyang sasakyan. Sumakay. Hindi niya binuksan ng heater. Tahimik lang siya. Umagalaw. Nagpoproseso. Nakita na niya ang lahat ng kailangan niyang makita. Sabado ng umaga, dumating si Francesco sa opisina ng 700. Hindi siya halos nakatulog. Paulit,
Ulit sa isipan niya ang boses ni Ines. Lahat ng umuupo sa bar na ito, mahalaga. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ng director sa bahay. Kailangan ko ng footage mula sa Harborside. Sabi niya, yung kamera sa back office. Uling 8 linggo. Tahimik sa kabilang linya. Marami yan, puro kay Ricardo. May problema ba? Download mo lang. Mariing sagot ni Francesco. Walang ibang makakaalam. Kailangan ko ito, bago magtanghali. Opo, sir. Bago magtanghali. Isa si Francesco sa naka-lock niyang opisina. Naidre, pwede ng footage sa split screen. Inamit niya ang email bilang guide. Tinugma ang mga oras ng bank deposit. Ang katotohanan ay nasa mga tabi at handa na siyang harapin ito. October 31, Narimberteto, isang pinanood ni Francisco ang mga footage simula sa October 31, naad sa timestamp. Laboras at 47 minuto ng Apos na ang shift. Wala nang tao sa restaurant. Pumasok si Ricardo sa back office Sinigurong nakasara ang pinto. Imuko siya at hinila ang teacher mula sa ilalim ng counter. Nakaharap siya palayo sa kamera, pero kita ang kanyang mga kamay. Mabilis ang kilos, sanay. Ilang tupi. Stock. Pagkatapos, parang wala lang. Isinilid niya ang palete ng pera sa bulsa ng kanyang jacket. Walang pad. Aatubili. Walang bakas ng konsensya. Ang natira-hinati sa 4 na tambak. Nilagay sa mga sobre at inilapag sa desk. 3 minuto lang ang tinagal. Tiningnan ni Ricardo muli ang pinto bago lumabas. Sumama ang sikmura ni Francesco. Tumalon siya sa Noyembre-tata. Ganon pa rin. Isa si Ricardo. Parehong proseso. Pero mas malinaw ang pagnanakaw. Isang katlo ng teacher ay napunta sa bulsa niya pagdating sa Noyembre 7 gabi ng His Francisco. Mismo ay nasa harbor side ng gabing iyon. Parehong kilos, parehong kumpiyansa, parang expert. Sanay na sanay. Mga perang nawawala sa bulsa, ang coat. Patuloy sa panonood si Francisco at panonood at natagpuan niya ang 43 insidente sa loob ng 8 linggo. Tuwing chef na si Ricardo, ang manager. Ganoon ang takbo. Pilang nakawpamudmod. Sinimulan ni Francisco ang pagtatansya ng halaga base sa denominations na kitad sa video. Sa dulo ng review may isang numero na tumatak. 800. Yan ang tansyang halagang ninakaw ni Ricardo mula sa cash tips sa loob lang ng 8 linggo. Posibleng mas malaki pa. Sabado ng hapon, nakipagkita si Francesco sa kanyang abogado sa isang coffee shop sa kabilang bahagi ng lungsod. Malayo sa sino ang maaaring makakilala sa kanila. Matapos suriin ang ebidensya, tumingin ng abogado mula sa laptop. Fellow ni Wishdef ito kung file ka ng reklamo. Department of Labor na ang bahala. Pero iminumungkahi kung magsimula ka muna sa loob. Tanggalin siya. Subukang bamiin ang pera, saka magdesisyong lalabas ba ito sa publiko. Gusto kong makasuhan siya. Matigas na sagot ni Francisco. Kailangan pa natin ng dagdag. Malakas ang footage pero kulang kung isa lang. Kailangan ng payroll data, bank records at testimonya mula sa mga staff legal case na ang binubuo natin. Linggo, sumubsob si Francisco sa financial records.
Kinuha niya ang lahat ng chef na hawak ni Ricardo sa nakaraang buwan, ikinumpara sa POS, system, at payroll records. Ang POS ay may tala ng card tips. Diretsang bayad sa sahod, malinis, dokumentado pero cash tips walang record. Dapat hinahati at binibigay sa bawat shot. Walang resibo, walang paper trail. Pero kaya niyang tantiin. Kung halimbawa may 4 na ratitis, malamang may isa, $2 sa cash. Pumuo siya ng spreadsheet. Pesa, talyang cash tips dapat na natanggap ng tin. Sa kanya, sinuri ang personal bank deposits ni Ricardo gamit ang screenshots mula sa anonymous email. At nandoon na 952 payot, ulong period sa card tips. Tangyang cash, 400. Totoo tips isa 35, pero ang sinabi ni Ricardo at 35, lang. Kinabukasan, nagdeposito siya sa sarili niyang account, isa, 2, at 35. Eksaktong tugma. October 30 isa. Liter, nawalag po si Tisaki 2035 to November 30 consider, nawal deposito na litipitwer lahat, ng pet sa tugma ang hindi marususubay ang ebidensya. Kinagabihan. Tumawag si Francisco sa ilang kading empleyad gamit ang records. 3 ang sumagot. Si Teresa Martinez resign 3 buwan na ang nakalipas. Kinukuha ni Ricardo ang 44 ng tips namin. Anya. Sabi niya management fee, daw. Tinanong ko kung legal ba yon. Sunod nang nawala ang chefs ko. Hindi ko na kinayang manatili. 2 pang dating empleyado ang nagkwento ng pareho. Linggo ng gabi, apos na ang investigasyon. Kumpleto ang kaso ni Francisco. Abart na to, at 3 video recordings na ang aktwal na pagnanakaw. Payutiti sa sitwang kaninakaw mula sa art na empleyado sa loob ng lodowan. Matching bank deposits para sa bawat insidente. Testimonyang mula sa 3 dating staff. O sa financial records na nagpapakita ng discrepancies. Pumuo siya ng folder sa laptop na pinangalan ng Carboride, Internal Investigation. Naman nito ang bawat file, bawat litrato, bawat resibo, bawat pangalan. Lunes ng umaga, nagpadala si Francisco ng calendar invite mandatory staff meeting Monday Sanggua. Lahat ng floor staff required may pahayag ang may-ari. Nakita ni Ricardo ang invite, ngumisi. Sa wakas, bulong niya sa sarili. Andito na ang big boss. Malamang magpapasalamat sa tumataas na reven. 10, Saroa. Isak ato. 8 ang dumalo sa Harborside Conference Room. Enes Castillo, Teresa Flores, Marcelo Santos, Rosemary Reyes, Mara Gonzales, Rogelio Mendoza Mulaina, Ricardo Torres at ari mismo, tahimik ang silid, naghahalo ang kaba at pagtataka. Umupo si Ricardo sa dulo ng lamesa kampande. Mayabang pa nga. Akala niya ito na ang gandin pala. Si Ines, tahimik lang sa likod. Hindi niya alam kung bakit siya pinatawag kahit rest day. Madiin ang kabom ng dibdib. Tapos bumukas ang pinto. Pumasok si Francisco Peralta. Tailored suit. Maayos ang ahit, kalmadong ekspresyon. Hindi na siya undercover, hindi na estranghero. Siya na ang may-ari. Isinara niya ang pinto, lumakad sa harap ng silid at tumingin sa lahat ng naroon. Tumahimik ang lahat. Namutla ang mukha ni Ines. Tinitigan niya ang lalaking nakatayo sa harap ng silid,
at parang isang alon na bumalibag sa kaniya ang pagkakakilala. Tumama ito na parang isang pisikal na hampas. Diyos ko! Bulong niya. Si Ricardo, na nakaupo pa rin ng may kumpiyansa sa dulo ng lamesa, ay napakunot noo sa gulat. Sino ka? Tanong niya. At ngayon, ay may halong aalinlangan ang kanyang tinig. Tahimik pero matatag na sinalubong siya ng tingin ni Francesco. Ako si Francesco Peralta. Sagot niya. Ako ang may-ari ng restaurant na ito. Pumulusok ang tensyon sa silid. Matulis, parang kidlat. Hindi makahinga si Ines. Ang lalaki, mula nung Biyernes ng gabi, yung may suot na lumang jacket, yung umorder lang ng fries at tubig. Siya pala, ang may-ari. Muling nagsalita si Francesco. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matalin. Tabihas ng gabi, panimulan niya. Nakaupo ako, mismo diyan sa bar counter. Suot ko ang isang lumang work coat na binili ko sa halagang $2. Umorder ako ng pinakamurang iten sa menu. Itinaas ni Ines ang kamay sa kanyang bibig ng lalaki, ang mga mata. Ines, sabi ni Francesco, lumingon sa kanya. Ang tinig ay naging mas malumanay. Tinanong mo ako kung mahirap ang araw ko. Sinabi kong oo. Sabi mo, may sobrang burger sa kusina. Tinanong mo kung gusto ko ito isang burger na kung hindi kakainin ay itatapon lang. Pasensya na. Ulong ni Ines. Halos makapagsalita sa emosyon. Hindi ko alam. Hindi ko sinasadya na itinaas ni Francesco ang kamay. Huwag kang humingi ng tawad, sabi niya. Mahigpit pero magiliw. Patapusin mo muna ako. Lumapit siya ng ilang hakbang. Mainit ang tingin kay Ines. Inalok mo ako ng burger na nagkakahalaga ng $24. Upgrade mo pa ang fries nagdagdag ng dessert. Pinigyan mo ako ng oras wala sakit. Kahit wala akong hinihingi, sabi mo lahat ay karapat-dapat. Sa higit pa, sa fries lang. Tahimik ang buong silid. Taning-hinan ni Ines ang maririnig. Hingal at hindi pantay. Biglang tumigas ang tini ni Francesco. Matatag na katuon. Lumingon siya kay Ricardo. Narinig ng manager mo ang lahat. Malamig niyang sabi. Sinabihan si Ines na ibabawas sa tips niya ang burger. $4. Tumaling siya muli kay Ines. Sabi mo, okay lang. Pinutol niya ang oras mo ng 2 oras. Sabi mo uli, okay lang. Tapos pinakain mo pa rin ako at sinabi mong mahalaga ako. Hindi na napigilan ni Ines. Tumuloy ang mga luha, tahimik. Tuloy binalingan ni Francesco si Ricardo. Ricardo, wika niya parang bakal boses. Sinabi mong mabagal ang gabi ng Hubes. Ang total tits ay at 30 fetul. Tama ba? Iba ang postura ni Ricardo. Nag-init ang muka. Pawisan ng sentido. Oo. Bulong niya. Ahimik niya. Pinuksan ni Francesco ang kanyang laptop at itinapat ito sa grupo. Sinasabi ng boss, wow na $30 ang card tips, anya. Paisi sa karaniwang ratio, dapat na idagdag na 4 na raar na cash tips. Total isa, 12 at $20. Nasaan ang kulang na 4 na raa? Tahimik si Ricardo.
Play si Francesco ng video. Lumabas sa screen ang security footage. Si Ricardo isa sa opisina. Pinibilang ang tip jar. Ipinapasok ang pera sa kanyang bulsa, napabulalas ang ilan sa silid. Isa lang ito sa mga clip. Sabi ni Francesco, malamig pero mabagsik. Pinakuha ko ang lahat ng footage ng huling 8 linggo. Ganitong ang pattern. Or napot parilo, beses sa bawat shift na ikaw ang manager. Play muli ng clip. Ricardo, pinto ang bulsa pa ulit. Sa loob ng 8 linggo, ninakaw mo ang tinatayang $8. Dagdag ni Francesco. Nang balikan namin ang teta ng lubuan, umabot sa higit 31 trilyon. Kaling sa mismong mga taong nasa kwartong ito. Umiyak si Teresa Flores. Nanigas si Marcelo Santos na kuyo ang kamao. Si Rosemary Reyes laki ang mata. Pinuksan ni Francesco ang bagong spreadsheet. Ines. Castillo anya. At $2 ninakaw sayo. Napasingha si Ines. Parang naputol ang hining na. Marcelo Santos. Wala lang isang Teresa Flores. $800 Marie Reyes. 100 bubukas sana ang bibig ni Ricardo. Estimates lang yan. Hindi putol ni Francesco. Hindi ito hula. Ito'y based sa data, post records, video timestamps, at tumang bank deposits. Pinuksan niya ang isa pang dokumento. No libre pito, deposit ka ng eksaktong $1, at 30 sa iyong account. Pareho, sa nawawalang halaga. October 20 sa per-wine pre-fund na wala piyong kitay deposited na bitulurudwar ang discrepancy. $8 din ang deposit bagsak ang balikat ni Ricardo. Napayuko. Wala nang maipaliwanag. Pumalik ang tingin ni Francisco kay Ines. Ines, malumanay niyang tanong. May gusto ka bang ibahagi sa tiyan? Tumahig ang lahat. Nakatuon ang mga mata sa kanya. Dahan siyang tumayo. Bahagyang nanginginig ang mga tuhod habang lumalakad sa hallway, tanaw mula sa salaning pader ng conference room. Pinanood siya ng lahat habang binubuksan ang locker. Kinuha niya ang lumang Manila envelope mula sa likod ng kanyang unipo. Pumalik siya sa lamesa at maingat na inilapag ito. Nakasulat Roberto College Fund. Pinuksan niya ito. Pumagsak sa mesa ang mga papel, mga resibo, napkin. Order kits. 40 piraso. Lahat sulat kamay. Lahat ito ay dokumento, sabi ni Ines. Nanginginig ang boses pero malinaw. Bawat shifts sa nakalipas na sinalinggo, sinusuwat ko kung magkano ang kinita ko sa tables at kung magkano ang ibinigay sa akin ni Ricardo. Hindi ko alam kung may maniniwala sa akin. Pero umaasa akong may pakialam. Kaya ko sinulat. Kinuha niya ang isang seat. Now libre pitlistin tips, $24 natanggap. Ani per isa po, October 30 tuwang talo na kuliswatayar. Natanggap 31 isa po. October 20, 30 isinuitri. Asang titular natanggap po $1, tumingin siya kay Ricardo. At sa unang pagkakataon, wala na ang takot. Nagliliyab na tapang ang namayani. Alam kong may mali, at alam kong hindi ako pwedeng manahimik habang panahon. Kinuha ni Francesco ang ilang papel. Sinuri. Tumugma ang mga sulat mo sa system data. Sabi niya,
Total documented discrepancy. 84 na. Mula sa mga shot mo, Ines, biglang tumayo si Ricardo. Hindi niyo pwedeng gamitin. Hindi sumigaw si Francesco. Pero bawat salita ay parang martilyo. May video ako post records, tumbang transactions, testimonya mula sa 3 dating empleyado na umalis dahil sa'yo. Tinuro niya ang sobre. At ngayon, may dokumentasyon ako mula kay Ines. Handwritten, consistent, at totoo. Nagtagpo ang mata nila. Terminado ka na. Petibo agad. Tinuro niya ang hallway. May security sa labas. Ihahatid ka na palabas. Namutla si Ricardo. Tapos biglang namula. O bukas, sana ang bibig. Pero wala nang lumabas. Wala na siyang masasabi. Hindi mo pwedeng gawin to. Sigaw ni Ricardo habang biglang tumayo. Anginginig ang boses. Hindi na tinag si Francesco. Kalmado ang sagot, mabigat, at pinal. Kung susubukan mong questionin ang terminasyong ito, babalik ka sa restaurant na ito o kontakin ng kahit sinong empleyado. Dati o kasalukuyan. Isasangpa ko ang kaso ng Celon wage theft. Kasalukuyang nirerepaso na ng Department of Labor ang kaso. Sa sandaling iyon, pumasok ang 2 security guard sa conference room. Tumango si Francisco kay Ricardo. Palabasin niyo siya sa restaurant ko. Tumingin si Ricardo sa paligid kina Ines, Teresa, Marcelo, Rosemary. Naghahanap ng simpatya ng kakampi. Wala siyang nakita. Walang tumingin sa kanyang mga mata. Hinawakan siya ng 2 gwardya sa magkabilang braso. Hindi siya nanlaban. Pumukas ang pinto at muling nagsara sa likod niya. Katahimikan. Mabigat ang hangin sa loob ng silid. Walang nagsalita. Lahat ay tila natigilan. Nilulunod ng kabiglaan sa kagaganap lang. Nanatiling nakatayo si Francesco sa unahan ng conference room. Kalma. Buo ang loob at nagsalita siya mahina pero matatag. Ang nangyari dito ay pagkukulang ko. Napatingala ang lahat. Napalingon si Ines sa kanya. Gulat na gulat. Natuon ako masyado sa pagpapalawak sa kita sa board meetings at investor calls. Huminga siya ng malalim at sa paghabol ko roon, nakalimutan ko ang pundasyon na itinayo ng ama ko para sa kumpanyang ito ang pangangalaga sa mga tao. Tumingin siya sa bawat isa. Isa-isang tumatama ang tingin. At dito, nagtatapos yan. Hindi sa salita, sa gawa. Pinuksan ni Francesco ang folder niya at inilatag sa mesa. Unang pagbabago epektibo, agad. Wala nang sapilitang tip, pulling. Nagkatinginan ng staff halatang naguguluhan. Ang opisyal nating pulisya ay laging nagsasabing ang tips ay para sa server maliban na lang kung nais niyong kusang ibahagi ito. Nilabag iyon ni Ricardo. Simula ngayon, ang kita ninyo ay sa inyo buo. May mga kumurap, tila hindi makapaniwala sa narinig. Kung gusto niyong mag-pull ng tips, desisyon niyo yon. Pero 100% voluntaryo at ganap na transparent. Pangalawa, patuloy niya may bagong post of breed sa susunod na linggo. Mas sad na nito ang tips kada server, credit card man o cash. Makikita nyo sa personal portal kung magkano ang kinita nyo kada shift. Wala nang hulaan, wala nang misteryosong math, buong transparency. Pangatlo, sabi niya habang nagsimulang umikot sa mesa, tuwing linggo ng gabi. Makakatanggap kayo ng weekly tip reconciliation report
Makikita roon ang total na natanggap at ibinigay kung may discrepancy na higit $1. Agad itong flow para sa investigasyon at skill ang mga report sa break room para lahat ay makakita. Pang-4, dagdag pa niya, magkakaroon tayo ng anonymous decline. Simula ngayon, may poster sa break room na may tukod at outline. Anumang concern, management, schedule, sweldo, discrimination, pwede niyong report ng hindi nagpapakilala. Tinani Rosemary ang kamay. Mahina. Pero paano kung gantihan kami ng nireport namin? Walang aalinlangan si Francesco. Anggal. Agad. Walang palugit. Zero tolerance. Nakasaad na yan sa employee handbook ninyo. Ipinamigay niya ang mga kopya. Inilagay sa harap ng bawat isa. Ang pagganti sa nagsumbong ang makatwirang concern ay batayan ng agarang pagkakatanggal sa trabaho. Hindi lang ito pulisya maipapatupad ito ng legal. Tahimik pa rin ang grupo hawak ang dokumento. Gulat na gulat. Panglima. Pagpapatuloy ni Francesco, magkakaroon ako ng quarterly walkthroughs. Walang abiso. Hindi lang ako makikipag-usap sa manager. Kakapanayamin ko ang dishwasher, buzzer, cook, server, bartender. Gusto kong marinig ang boses ng nagpapatakbo ng lugar na ito. Panganin, magdadagdag tayo ng server representative sa management team. Bawat buwan isang halal na floor staff ang dadalo sa management meetings. May boses kayo sa schedules, policy changes, at concerns. Hindi lang ito simbolikong upuan. Totoong boses. Maingat na tinaas ni Teresa ang kamay. Paano po yung perang ninakaw ni Ricardo? May babalik pa ba sa amin? Pinuksan ni Francesco ang briefcase. Sa loob, ilang sealed envelopes. Inugol ko ang buong weekend para audit ang nakalipas na buwan. Anya, bawat sentimo na nawala sa inyo ay ibabalik. May kasamang link na interes. Isa niyang tinawag ang mga pangalan. Teresa Flores, 6 ang ninakaw kasama ang interest $24 na clear. Inabot niya ang sober. Binuksan nito ni Teresa, nakita ang teksat na payak Marcelo Santos. Pwede $1 ang ninakaw kasama ang interest. $5 tinanggap ni Marcelo ang text. Anginginig. Ang kamay Rosemary hit $1 ang ninakaw. Kasama ang interest, $1 at $2. Tinakpan ni Rosemary ang kanyang bibig. Tumulo ang luha. Walang salitang lumabas. Sa huli humarap si Francesco kay Ines. Tumayo siya. Nanginginig ang tuhod. Ines Castillo, sabi niya, malumanay. $2 ang ninakaw so kasama ang interes at $6 na $. Inabot niya ang sobe sa mga palag ni Ines. Pinuksan niya ito. Tiningnan ng check ng hinang tuhod niya. Agad siyang sinapuni na Teresa at Rosemary. Hindi ko kaya, bulong niya. Masyado to. Umiling si Francesco. Hindi ito regalo. Hindi ito awa. Iyo talaga ito. Ibinabalik ko lang ang ninakaw sa pero hindi pa siya tapos. At hindi lang yan, dagdag niya. Tumingin ng diretso kay Ines. Tumingin siya pataas. Nanginginig pa rin. Inaalok kita ng posisyong Assistant General Manager. Pektibo agad. Tahimik. Nakatitig lang si Ines, natigilan. Hindi ko kaya sa bulong niya. Server lang ako.
Hindi malumanay pero matatag ang tinig ni Francesco. Hindi ka just, anisin. Lumapit siya. Nung Huwebes ng gabi, pinili mong manindigan para sa dignidad, para sa kabutihan, para sa tama. Isinulat mo ang lahat ng katiwalian sa loob ng abrat na platwalo gabi kahit walang naliniwa. Inilaan mo ang sarili mo para sa isang estranghero. Inawa mo ang trabaho ng isang tunay na manager. Tumingin siya sa buong silid. Pagkatapos ay bumalik kay Ines. Yan ang pamumuno at ang restaurant na ito nangangailangan ng mga leader na tulad mo. Nanginig ang labi ni Ines. Pumatak muli ang luha. Pero ngayon, hindi na dahil sa sakit kundi dahil sa pag-asa. Pilotetahan mo ang mga batang staff. Nanindigan ka habang ang iba ay nanahimik. Hindi mo kailanman tinalikuran ng tama. Matatag ang boses ni Francesco. Puno ng paghanga. Hindi lang mahusay na serbisyo yon, Ines. Yan ay pamumuno. Umiling si Ines, bahagyang nanginginig. Ilalamon ng emosyon. Hindi ko alam kung paano mamuno. Isa lang akong pinuto siya ni Francisco. Panayad, ngunit matatag. Alam mong lumespeto sa tao. Alam mong protektahan ang kapwa mo. Alam mong tumindig para sa prinsipyo. Kahit may kapalit. Yan lang ang ibig sabihin ng pamumuno. Kinuha niya ang huling dokumento mula sa folder. Nandito ang alok, assistant, general manager. .0% taas sa sahod. Full benefits package. Tumingin siya diretsyo sa mga mata ni Ines. Kasama na rito ang buong health coverage para sa at sa dependent mo. Napatigil si Ines. Nanginig ang diglid niya. Napahinto ang hininga. Ibig sabihin insulin ng anak mo. Test strips supply ng pump. Sheka. Pang-espilistang doktor. Lahat yon covered. Walang bayad. Walang exception. Chronic disease, management. Zero out of pocket. Pumigay ang tuhod ni Ines. Umupo siya, pabalik sa kanyang upuan. Umahagulgol, hindi sa takot, kundi sa paghina ng gihawa. Nanginig ang buong katawan niya. Taon ng pagod. Taon ng pangamba. Taon ng pagsusuma ng pera bago bumili ng gamot. Taon ng pag-aalala na baka isang emergency bill ay magpabagsak sa lahat. At ngayon, nawala na ang bigat na yon. Yumakap si Teresa sa kanya. Lumapit si Rosemary. Si Marcelo na laging seryoso, pahapiaw na pinunasan ang kanyang mga mata. Nagbigay ng sandali si Francisco. Pagkatapos ay tahimik siyang nagpatulol. Mayroon ding nidulerta ang education, tapenan niya. Sabay tingin sa envelope sa mesa. Pwede mo itong gamitin sa professional development o sa iba pa. Tumingin siya muli kay Ines. Isang tunay na college fund para kay Roberto. Hindi makapagsalita si Ines. Tuloy. Tuloy lang ang luha. Lumapit si Francisco. Tutulungan mo ba ako? Pulungan mo akong tiyakin ang lugar na ito ay magiging at mananatiling kung ano talaga ang layunin nito. Iniabot niya ang kamay. Tumingin si Ines dito, saka tumingin sa paligid. Nakangiti at tumatango ang mga kasamahan niya. Walang salita pero buo ang suporta. Tumingin siya sa checking hawak, pa rin niyang nanginginig. Pagkatapos sa envelope, Roberto's College Fund, ang simbolo ng kanyang pakikibaka at takot. Tumayo siya, nanginginig pa rin, at inabot ang kamay ni Francisco. Umulusok ang palakpakan sa buong silid.
Pumalakpak si Rogelio sa likod. Si Teresa umiiyak habang pumapalakpak. Si Rosemary tumatawa habang lumuluha. Ngumiti si Francisco at mahigpit na kinamayan si Ines. "Welcome sa management," sabi niya. "Marami tayong trabaho." Tumango si Ines. Hindi pa rin siya makapagsalita. Pero sa sandaling iyon, habang pinagmamasdan ng buong sili ng kanyang tin, ang kanyang mga tao, alam niyang hindi na niya kailangang magsalita. Sa unang pagkakataon, sa maraming taon, nakaramdam si Ines Castillo ng tunay na seguridad. 3 buwan ang lumipas at nagbago ang Harborside. May pulso, ang restaurant, mainit buhay, at may bago tiwala. Nakatayo si Ines sa tapat ng kitchen, pasuot ang navy blue na manager shirt na may berdang assistant, general manager. Katabi niya ang 2 bagong hair, mga college student na shadowing sa unang araw nila. Lahat ng pumapasok sa pintuang yan ay mahalaga. Sabi ni Ines, inuulit ang linyang naging mantra na niya, mayamang o mahirap, nakabihis po hindi, pareho ang respeto na natatanggap. Hindi ito suggestion. Ito ang prinsipyo natin. Tinaas ni Aneta, isa sa bagong server, ang kamay. Paano kung bastos ang customer? Mumiti si Ines banayad. Idagalang mo pa rin sila. Desisyon mo yon. Hindi nila. Tumigil siya saglit. Sabi ng tatay ko, kung paano mo tratuhin ang mga taong walang maibibigay sa'yo, yun ang totoong ikaw. Tumango si Aneta at sinulat ito sa notebook. Good it. Good. Sabi ni Inel. Ngayon, reviewin natin ang pusastan at kung paano gumagana ang tip tracking. Sa kabilang dulo ng restaurant, sa isang booth, nakaupo si Francisco, kasama sina Teresa at Marcelo. Near, review ang weekly tip reconciliation report. Maayos ang pagkaka-layot ng mga sheet. Organisado, transparent. Lahat ng numero tumutugma. Bawat dolya, accounted for. Nung nakaraang linggo, kumita ka ng $1, Teresa. Sabi ni Francisco, itinuro ang linya niya sa spreadsheet. Pinuksan ni Teresa ang staff app niya. Yep. 382. Magaling, sagot ni Francisco. Kung may nakita kayong kahit maliit na discrepancy, sabihin niyo agad sa akin o kay Ines. Iniimbestigahan namin lahat. Tumango si Marcelo. Duwendo ko, last week. Maayos ang sistema. Tapos, ay nagtanong, pwede bang magtanong? Siyempre, yung anonymous tipline, may nagbabasa ba talaga noon? Ngumiti si Francisco. Lahat ng tip na babasa ako, binabasa naming 2 ni Ines linggo. Linggo ipinakita niya ang dashboard sa kanyang telepono. Noong nakaraang buwan, 23 ang submissions, karamihan positive. Puri sa katrabaho. Good checks. May ilan ding tunay na concern. Isa tungkol sa kusinang sobrang init tuwing lunch rush. Pinayos namin ang isa pa tungkol sa truck ng supplier na humaharang sa back entrance. Pinago namin ang delivery schedule. Walang naparusahan dahil sa pag-report. Tanong ni Teresa. Wala ni isa. Iyon ang punto. Kung may mali, gusto naming ayusin bago ito lumala. Sa bar, tinuturuan ni Rosemary Resong bartender. Automatic na kinukwenta ng sesta ng tips mo ngayon. Paliwanag niya. Pagkatapos ng shift, login ka. Check mo ang halaga at diretso na yun sa paycheck mo. Umiti siya. Wala nang dip char.
Wala ng manager na nagbibilang ng pera mo, ikaw na lang, at ang sistema. Sa buot sa may likuran. Nakaupo si Roberto Castillo. 7 taong gulang. Bukas ng backpack nag-aaral. Nakasilip mula sa ilalim ng kanyang shirt ang insulin pump. Isang maliit na aparatong ngayon ay buong saklam ng insurance ng kanyang ina. Lumapit mula sa kusina si Chef Rogelio. May dalang plato ng fries. Homework, swell. Sabi niya inilapag ang plato. Tankis, Chef Rogelio. Ngiti ni Roberto. Sabi ni Mama, ikaw daw ang gumagawa ng pinakamasarap na fries sa Boston. Tumawa si Rogelio. Matalinong babae ang nanay mo. Tumingin siya sa math worksheet ni Roberto. Kumusta ang math? Nagkibit balikat si Roberto. Mahirap. Tapos, ngumiti at inulit ang malinaw na naririnig na niya palagi. Pero sabi ni Mama, ang mga mahihirap, gawin yon, ang mga bagay na dapat gawin. Ama rin siya doon. Magaan na ginulo ni Rogelio ang buhok ni Roberto bago bumalik sa kusina. Nadaanan niya si Ines sa daan. Saglit na tumigil si Ines. Pinanood ng kanyang anak. Malusog, ligtas, tumatawa. Isang batang gumagawa lang ng mga bagay na ginagawa ng mga bata. Nag-aaral, kumakain ng fries na ang ngiti. At sa maliit, payak na sandaling iyon, naramdaman ni Ines ang isang bagay na napakalalin, napakalakas na halos masakit sa sobrang ginhawa. Pasasalamat yung uri na puno ang dibdib mo at mapapatigil ka sa paghinga. 7 nang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaking may suot na maruming work clothes, tatanggaling sa mahaba at mabigat na shift. Automatikong inakay siya ng bagong hostess na si Angela papunta sa mesa malapit sa kusina. Yung hindi gaanong kita, pero maagap na lumapit si Ines. Actually, kakabakante lang ng tebong 8. Umiti siya. Isa yan, sa may pinakamagandang liyo. Nagulat ang lalaki. Talaga. Salamat. Ang bait niyo naman. Lahat dito pantay ang trato. Malambing na sagot ni Ines. Mag-enjoy po kayo. Habang dumadaan siya sa post station, nagtama ang mata nila ni Teresa. Ngumiti si Teresa maliit, pero alam na ng isa't isa ang ibig sabihin, na the exception, ang ganitong trato. Ngayon, ito na ang bagong normal. Kinagabihan, dumating si Francesco para sa isa sa kanyang mga hindi iniya-announce na quarterly walkthroughs. Pero sa halip na tumuloy sa opisina, dumiretso siya sa kusina. Kumusta ang lahat ngayong gabi? Tanong niya habang lumilibot. Nakikipagkamay. Huminto siya sa may dishwasher. Diego, ba? Kumusta kayo dito? Tumango si Diego, na angiti. Ayos po, Mr. Peralta. Talagang maayos. Bawat chef, kinakamusta kami ni Ines. Tinanong kung may kailangan kami. Nakita niya si Ines malapit sa kitchen. Pasapos na ang chef. Sabi ng staff, palagi kang kumakamusta sa lahat ni Francesco. Nagkibit, balikat si Ines. Inagawa ko lang ang trabaho ko. Wala yan sa job description mo. Bumiti si Ines. Sabi ng tatay ko, ang pag-aalaga sa tao ay hindi job description, kundi qualification. Tumawa si Francesco. Sana nakilala ko siya. Tumingin si Ines pataas. Malumanay ang mata. Nakilala mo na isang saglit ng katahimikan. Sa bawat sandaling tinatrato mo ang tao ng may dangal. Nakikita mo siya.
Tumingin siya sa paligid. Ang restaurant ay buhay na buhay. Puno ng tiwala. Si Roberto ay ligtas at masaya sa likuran. At ang anonymous titline poster ay nakapa. Skill, malapit sa kusina. Yan ang pamana niya. Tumingin siya kay Francisco at ito ang pamanaan na binubuo mo ngayon. Sinundan ni Francisco ang tingin ni Ines. Hindi perpekto ang restaurant. May mga hamon pa rin. May mga kailangang ayusin. Pero ito ay mas mabuti. Ito ay gumagaling. At para kay Francisco, sapat na yon. Sa 6 na buwan nang lumipas sa gitna ng balanglan shift, nakatayo si Ines sa kitkenpas ng may kumpiyansa at katahimikan. Ang nailibro na shirt niya suot pa rin. May borda pa rin sa bulsa. Assistant General Manager. Buhay na buhay ang restaurant. Tawanan ng mga bisita, unin ng mga order, abalang kilos ng mga server. Lahat ay nasa ayos. Si Ricardo Torres ay umamin sa kasong wage theft at fraud. Nahusgahan ng probison at pinagbabayad ng buong halaga. Hindi na siya muling makakapamahalaan ng staff. Pero hindi si Ricardo ang buong problema. Natuklasan ni Francisco ang nakakagulat na katotohanan. Higit 4 milyong Amerikano kada taon ang naaapektuhan ng wage theft. Ninakaw na tips. Pinagungtan card. Tinanggihang overtime. 15 billion kada taon ang nawawala. Mas malaki pa sa lahat ng nakawan na pinagsama. At karamihan, hindi nagsasalita dahil sa tako. Akot, mawala ng trabaho. Akot, na walang maniwala. Akot sa ganting aksyon. At kailangang magbago yan. Muling umupo si Francisco sa parelong bar seat kung saan nagsimula ang lahat. Isang maliit na kanera ang nakasabit sa itaas. Bahagi ng dokumentaryong kanyang sinalihan tungkol sa labor justice. Tumingin siya diretso sa lente. Kung nakakaranas ka ng wage theft, malinaw at matatag ang boses niya at malamang isa ka sa nanonood, ganito ang dapat mong gawin. Una, dokumento ang lahat. Itinaas niya ang folder. Ang envelope ni Ines ay hindi lang nakatulong sa kanya. Ito ang naging pundasyon ng buong kaso. Ilista mo ang oras mo, kunan ng larawan ng schedule. Itabi ang mga resibo. Gamitin ang cellphone mo. Iyan ang iyong proteksyon. Pangalawa, alamin ang iyong mga karapatan. Ang US Department of Labor ay may resources. Hindi mo kailangan ng abogado para magsumbong. Illegal ito. Period. Pangatlo, hindi ka nag-iisa. 40 milyong tao. Ganyan karami ang naapektuhan. Hindi ka nag-iisa. Ibahagi mo ang kwento mo. Baka matulungan mo rin ang iba na hanapin ng boses nila. Tumigil siya, yumuko ng bahagya, seryoso. At kung ikaw ay isang business owner, ang mga tao mo ang negosyo mo, protektahan mo sila. Pumuo ng sistemang batay sa katapatan. Hindi sa takot maging leader na karapat-dapat sa tiwala nila. Isang bit. At kung ikaw ay namumuno sa ibang tao, alalahanin mo si Ines. Hindi siya naghintay ng permiso. Pinili niyang manindigan. Kahit mas madali, sanang manahimik, pinili niya ang integridad kaysa sa kaginhawahan. Hindi iyon kahinaan. Iyon ay tunay na pamumuno. Sa restaurant, bumangon si Francisco
at lumakad papuntang kitchen pass. Tumingin si Ines, ngumiti at muling lumingon sa bagong customer. Isang babae, may suot na Penstein jeans. Ang pagod, ang mga mata. Halatang nakatayo buong araw. Magandang gabi po, mati ni Ines. Ngiting totoo gaya ang palagi. Anong maipaglilingkod ko sa inyo? At sa simpleng sandaling iyon, nagpatuloy ang siklo. Parehong kabutihan, parehong dignidad. Dahil dito, sa lugar na ito iyon, ang patakaran. Hindi ang eksepsyon. Dahil ang bawat pumapasok sa pintuang iyon, mahalaga lahat